Patuloy pa rin po ang pagpapaulan ng habagat o southwest monsoon dito po sa may kanlurang bahagi ho ng Luzon. Dahil po yan sa paghatak ng LPA o low pressure area dito sa hanging habagat. Aalamin din natin ang mga lugar ngayon na apektado ng yellow warning hanggang orange warning dahil po sa walang tigil at epekto po ng southwest monsoon. Aalamin din natin ngayong araw po ng Martes ang mga lugar na walang pasok at mga lugar na binabaha dahil sa patuloy na epekto ng habagat o southwest monsoon. Pero syempre bago tayo magpatuloy, huwag niyong kakalimutan muna na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating update para mas marami ho ang makapanood. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyong araw-araw na kasama sa lagay ng ating panahon. Ngayon po'y araw na ng Martes, August 18, 2026. So dito po natin sisimulan, no? Tulad na aking sinabi kahapon sa naging update natin, meron pong apat na mga dahilan kung bakit bigla na lamang po lumalakas ang habagat o southwest monsoon. Sabihin ko muna sa inyo yung apat na dahilan. Unang-una, dahil po sa mga bagyo na malapit po dito sa habagat o southwest monsoon, kanluran man o dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Pangalawa, dahil po sa low pressure area sa loob at sa labas ng ating par. Pero ngayon, dahil meron tayong low pressure area, yan ang isa sa nagpapalakas po sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Ang pangatlong dahilan, dahil po sa pabago-bagong direksyon ng southwest monsoon. Tandaan ho ninyo na ang habagat ay hindi naka-steady lamang sa isang direksyon. Nagbabago ho yan at sa tuwing nagbabago ang direksyon nito, nagkakaroon po ito ng pagbugso o paglakas. Normally, ang lakas ng habagat ay umaabot lamang po sa 35 to 50 kilometers per hour. Pero kapag ito po ay nagkaroon ng pagbugso o pagpump on and off, ay umaabot po ito sa 62 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin. So yung ganung lakas ng hangin ay mas malakas po sa category 1 o wind signal number 1 na category ho ng bagyo. Yung panghuli naman po, ang habagat po ay biglang lumalakas o bumubugso dahil po sa pagtama nito sa mga kabundukan natin ng Sierra Madre o ng Cordillera na siyang nagiging dahilan po, no, sa pag-explode o pagkalat po ng tubig nito lalo na po sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ngayon, ito pong panibagong low pressure area na nandito po, no, sa may silangan po ng Northern Luzon, aalamin natin kung yan ay madedevelop bilang tropical depression o mahinang bagyo. Huli hong namataan yung low pressure area na yan na siyang dahil kung bakit lumalakas ang habagat ay nandito po yan, no, 1,160 kilometers east of Northern Luzon. At kung makikita nyo etong LPA, meron tayong nakikitang dalawang senaryo. Kapag ito po ay naging ganap na tropical depression o mahinang bagyo sa loob po ng isa hanggang sa 2 araw, posible itong sumama doon po sa tinatawag natin na monsoon trap o doon sa pinakadireksyon po ng habagat o southwest monsoon. Kapag ganun ho nangyari, mas lalong lalakas ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Kasi ang LPA o mga bagyo, yan ang mga dahilan din kung bakit bigla na lamang po nagkakaroon ng biglang paglakas ng habagat o southwest monsoon. Yung pangalawang senaryo ho natin, kapag ito naman po ay na-develop bilang tropical depression, ang isang LPA dito sa may kanlurang bahagi ho ng Luzon ay pwedeng idomina niya o sabihin natin maging extension na lamang o maging trap na lamang ng mabubuo pong tropical depression dito sa Northern Luzon. Pero kapag ito naman po ay hindi na-develop bilang tropical depression o mahinang bagyo at naunahan ng LPA dyan sa may kanlurang bahagi ng Luzon, siya naman po ang idodomina ng LPA dito o ng bagyo dito po sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Pero anuman sa dalawa na yan ang ma-develop bilang tropical depression o mahinang bagyo, tatawagin ho natin bagyong Neneng. Ang bagyong Neneng ay ang magiging pang-14 na bagyo ngayon po 2026 at pangatlo naman po ngayong Agosto. So tuloy-tuloy po tayo, no, sa panibagong update po na inilabas ho ng Pag-asa doon po sa forecast weather condition natin. Sa area pa rin po ng Benguet, sa may La Union, Pangasinan, Zambales, kasama ho ang Bataan at Occidental Mindoro. Ngayong araw po ng Martes ay makakaranas po ng monsoon rains, no, o yung mayat-mayang pag-uulan o minsan hihinto ng kaunti dahil po yun sa habagat o southwest monsoon. Kaya yung mga low-lying areas dyan, lagi kong binibigyan ng paalala na mag-ingat sa bantahon ng mga pagbabaha at landslide naman po sa mga landslide prone area. Sa area naman po ng Metro Manila, sa parte po ng Ilocos Sur, Abra, kasama ang Tarlac, Pampanga, kasama ang Bulacan, Nueva
Nueva Ecija, Cavite, ang Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro at Antique ay patuloy din pong makakaranas ng tinatawag natin na occasional rains, no? O yung mga bugso-bugsong ulan dulot pa rin po ng habagat o southwest monsoon. Lilinawin ko lamang po, no, etong habagat po ay na-stop, no, yung kanyang paghina, no. Ay sinasabi natin papunta na sana siya sa magiging monsoon break o magbo-monsoon break na po talaga siya sana itong habagat. Pero dahil pumasok at nabuo itong LPA dito sa ating Philippine Area of Responsibility, nag-continuous na naman o tumuloy na naman siya doon sa pagiging enhanced habagat, no, o yung tinatawag natin na rapid intensification ng habagat. Dahil from yellow warning, nakataas na tayo ngayon, lalo na ang kanlurang bahagi ng Luzon, sa orange warning. At mataas ang tsansa din na itaas yan sa red warning ngayong araw po ng Martes. Sa nalalabing bahagi naman po, no, ng Negros Island region, the rest po ng Luzon, kasama ang nalalabing bahagi ho ng Visayas, ay apektado din po ng tinatawag natin na habagat o southwest monsoon. Lumawak na ho yung habagat, no? Nakaabot na sa western na Visayas. Kaya asahan ng mga cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Alam niyo po ang nagiging epekto po ng habagat, madalas ho talaga sa hapon, sa gabi at sa madaling araw ho yung mga bugso ng mga pag-uulan na idinudulot po nito. Marami nagtatanong ngayon kung hanggang kailan ba talaga ang magiging epekto ng habagat o southwest monsoon, kasi almost 2 weeks na, magki 3 weeks na po yung nagpapaulan sa malaking bahagi ho ng Luzon, lalo na po sa may kanluran, bahana yung mga kababayan natin dyan. Pero parte ng Eastern Visayas at Mindanao, sobrang init naman po, no? Magkaibang panahon natin, no? Magkaibang lugar, pero magkaiba din po ang panahon, no? Ito po, ang habagat po, normally humihina talaga yan kapag walang LPA o walang bagyo sa loob ng ating sa loob at sa labas, no? Pag wala pong bagyo LPA, sa loob ng 5 hanggang 7 araw na walang sama ng panahon, hihina po ng hihina yung habagat o mangyayari po yung tinatawag natin na monsoon break o yung pansamantalang paghina o pagkawala ho ng habagat. Pero dahil nga po on and off po ang LPA at tropical depression, pabalik-balik laging binadevelop, ang habagat po ay nagko-continue sa kanyang paglakas. Nawawala po yung paghina kasi hinahatak po ng LPA itong hanging habagat o yung pinaka monsoon trap po nito, kaya nagkakaroon po to ng development para mas lumakas. Tandaan ho ninyo na ang habagat ay ang malakas na hangin na nanggagaling po sa West Philippine Sea, no? O dito po sa Indian Ocean. Kapag yan po tumatama sa mga kabundukan natin, kumakalat yung tubig at nagkakaroon po yan ng mga bugso. Ngayon naman, marami nagtatanong kung eto nga pong banta ng magiging panibagong bagyo na tatawaging Neneng ay magiging typhoon o super typhoon. Sundan nyo po ako, no? Doon po sa tropical cyclone threat potential na nilabas po ng Pag-asa, hindi naman po nakikita na magiging category 4 o category 5 typhoon o super typhoon. Ito po nga banta ng magiging panibagong bagyo. Pero ang magiging tsansa dito ay palakasin niya ang habagat o southwest monsoon. Kaya kahit maging mahina o maging tropical depression o tropical storm lamang itong LPA na yan, hindi maging malakas na bagyo, delikado naman tayo sa habagat o southwest monsoon. Ito ho, no, para mas malinaw sa atin. Ang mga kababayan ko, lagi ko sinasabihan, mas nakakatakot ho ang habagat o southwest monsoon kumpara sa mga tropical depression o tropical storm na bagyo. Category 1 hanggang category 2, mas maituturing natin na mas malakas pa rin po ang habagat. Pag sinabi hong umiira lang habagat, ay isipin na agad natin yung mga lugar na bahain. Pagbabaha po talagang ibinibigay ng habagat, lalo na po pag ito ay na-enhance o nagkaroon na tinatawag na rapid intensification. At ang habagat tumatagal ho yan, no, hanggang 7 days, yung pinakamatagal na, umaabot pa ng 1 buwan yan, yung pinakamatagal ho. Sa mga talang ang mga tropical depression na may hinang bagyo, 1 hanggang 2, 3 lang yung nagpapaulan, no? 1 hanggang 3 araw lang po nagpapaulan at minsan hindi pa nga po pumapasok sa loob ng paro kahit nasa loob ng ating area, basta ang bagyo is hindi malakas yung kanyang pinaka wind field o yung pinaka radius niya hindi malawak, hindi po tinatamaan yung mga lugar na apektado. Kaibahan niya sa habagat. Pero kapag habagat naman po, madalas yan kanlurang bahagi ng Luzon o kanlurang bahagi ng Visayas lang yung naapektuhan. Naiiwan ang Eastern Visayas at silangang bahagi po ng Mindanao. So hindi fair yung pagpapaulan ng habagat.
Pero magkagayon man, kailangan po maging alerto tayo dahil maraming mga low-lying areas diyan sa kanlurang bahagi ho ng Luzon. Eto na ho tayo. Dahil nga po nakataas tayo ngayon sa orange warning, napakadelikado pong maglabas-labas, no? Kaya dapat nga po ang mga kababayan natin mag-stay put lang sa bahay. Marami akong paalala na sasabihin po sa inyo. So ngayon, alamin muna natin yung orange warning o yung heavy rainfall warning dahil po sa habagat. Ngayong hapon po ng Martes, meron po tayong nakataas na orange warning, 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Benguet, kasama ho ang La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at ang Occidental Mindoro. Meron naman tayong yellow warning o 50 to 100 mm na dami ho ng pag-uulan dito po sa Ilocos Sur, sa may Abra, sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro at sa may area po ng Antique. Pagdating naman po ng Wednesday ho ng hapon hanggang sa gabi, meron pa rin po tayong tinatawag na 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa may Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ito po, no, Miyerkules pa rin ng hapon hanggang sa gabi, yellow warning na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Tandaan nyo po yung mga lugar dito po sa Ilocos Sur, Tarlac, Pampanga, sa may Bulacan, Nueva Ecija, Metro Manila, Cavite, kasama pong Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro at sa may area po ng Antique. Nako, yung mga lugar na nakataas sa orange warning, yellow warning, sobrang mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha. Gayon din po landslide sa mga landslide prone area. So banggitin ko yung mga lugar o mga eskwelahan ngayon, no? Ito po, kasi wala ho tayong pasok ngayon dahil po sa patuloy po na epekto ng habagat o southwest monsoon. Pero hindi lahat ha, parte o kanlurang bahagi lamang po ng Luzon yung kadalasan na wala hong pasok. So ito po, walang pasok ngayong araw po ng Martes. Ito po yung August 18, 2026. All levels po, no, public at private, dyan po sa Metro Manila, malawak yan, alam naman po natin. Metro Manila, Ilocos Sur, walang pasok. La Union, walang pasok. Pangasinan, wala din pong pasok. Kasama ang Benguet, Zambales, wala rin pasok. Kasama ang Bataan, Tarlac, Pampanga. Ang Bulacan, wala rin po pasok. Ang Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Pwede nyo balikan yung sinabi ko para matandaan. Lahat po ng mga nasasakupan po ng mga lugar na binanggit ko ay wala pong pasok o levels po, no, private at public po dahil po yan sa patuloy na epekto ng habagat o southwest monsoon. Huwag tayong mag-risk mga kababayan, no? Mas importante yung safety ng mga anak natin, pamilya natin para sa banta po ng mga patuloy ng mga pag-uulan. So ngayon, bigyan ko po kayo ng paalala. Dahil nandyan pa rin ang habagat o southwest monsoon at patuloy pa rin ito nagpapaulan, pero i-take note po ninyo ha, hihina ang habagat kapag nawala ng LPA o nalusaw na po. Doon yan magkakaroon ng proseso ng paghina. Unang-una, kailangan mag-antabay pa rin kayo sa weather update ni Kuya Francis. Madaling araw, umaga pa lamang, nagbibigay na tayo ng update natin sa lagay ng panahon. At meron tayo sa hapon, ha? Weather Finas, yung picture ko lamang po nakalagay. Suportahan nyo din po. Pangalawa naman, ay lagi ko sinasabi, yung mga lugar na apektado, mga low-lying areas, wag ho tayo magtapon ng basura o mga plastic kung saan-saan. Dahil isa yan sa nagiging dahilan kung bakit mabilis po ang pagbaha o pag-apong ng tubig. Kung mapapansin nyo sa ating screen, no, may mga lugar dyan, parte ng Metro Manila, yung ibang lugar dyan, na apektado ho ng pagbabaha, no? Alam nyo, pag bumaha sa atin, minsan napakatagal humupa, inaabot pa nga minsan ng isang buwan. Pangatlong paalala, lagi ko sinasabi, dapat meron tayong go bags. Hindi lang kapag meron typhoon o super typhoon, malalakas sa bagyo, habagat po ang dapat natin tutukan dito. Dapat meron tayong medicine kit, merong flashlight, may pito, may pagkain po, no? May tubig, merong cash in case na magkaroon ng mga pagbabaha dahil sa habagat, meron tayong bibit-bitin po ng biglaan, no? I-unplug din at i-safety yung mga importanteng gamit sa mga lugar na hindi maaabot po ng tubig dahil ang habagat, asahan nyo, yan is halos maghapon po yang nagpapaulan. Kailangan din po meron tayong naka-stock na pagkain na tatagal po ng pang ilang araw, no? Ng 5 hanggang 7 araw, pang 1 week dahil ang habagat inaasahan. Baka lumagpas pa po ito ng 3rd week po ng August, no? Dahil nga po sa patuloy na epekto nito, paglakas na pinapalakas ng mga low pressure area. Kaya magdoble ingat po tayo. Yung panghuli na paalala ko, ipag-pray natin
natin sa Lord na mag-stop ng habagat at malusaw itong LPA at hindi po ma-develop bilang panibagong bagyong Neneng. Kasi pag yan po ay naging bagyong Neneng, matagal na naman yan bago mawala o humina kahit lumabas siya ng PAR. Basta nakikita sa monitoring domain o monitoring system natin, yung habagat lalakas po ng lalakas at matatagalan po ang paghina nito. Dapat yun po ang isama natin sa ating panalangin. Ngayon po i-summarize natin ang ating pinaka-update para malaman ng mga kababayan natin na nandito na sa dulo. No? Unang-unang weather system natin, pangunahing weather system, habagat pa rin po siyempre na siyang nakakaapekto sa kalurang bahagi ng ating bansa. Meron tayong nakataas na orange warning hanggang yellow warning ha. Pwede nyo balikan, sinabi ko yung mga lugar po kanina. Pangalawang weather system na nakakaapekto ay ito pong mga localized thunderstorm, lalo na po sa Eastern Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Kaya yung mga kababayan natin dyan, huwag nyo sabihin walang mga pag-uulan. May mga pag-uulan din naaasahan lalo sa hapon at sa gabi dahil po sa mga local thunderstorms. Pangatlong weather system natin, itong low pressure area na merong dalawang senaryo. Kapag naging tropical depression, pwedeng sumama sa tinatawag natin na direksyon po ng habagat. At yung isang LPA naman, pwedeng higupin po nito o idomina ng tropical depression kapag una po itong nabuo. So mga kababayan, bago ko tapusin, siyempre as always, meron po tayong tinatawag na salita po ng Panginoon o Bible verse para sa araw-araw. At ito po ay para ngayong araw po ng Martes. So ang ating Bible verse po ay matatagpuan po sa mga awit, chapter 107, verse 29. At ito po ang sinasabi, nasa screen po natin, no? Ang bagyong malakas, pinapayapa niya't kanyang pinatitigil. Pati mga alon na naglalakihay, tumatahimik din. So ganun po ka-powerful ang ating Lord, ang ating Panginoon. Alam nyo, hindi tayo dapat mangamba sa mga malalakas na bagyo. Kung tayo may pagtitiwala, meron tayong faith, pananampalataya sa ating Panginoon, tayo po ay hindi mapapahamak. Basta kinakailangan lamang sumunod tayo sa mga guidelines, sa mga paalala sa weather update, sa mga sinasabi ko po, lahat ng mga paalala gawin po natin. Siyempre, always po tayong manalangin para sa safety natin. Tayo po ay hindi dapat mag-alala, hindi dapat mabalisa, bagkos palagi tayong manalangin sa Panginoon para sa atin pong kaligtasan. So, bago ko matapos, meron ulit tayong shoutout. At ito na po ang ating shoutout para ngayong araw po ng Martes. So, ito po, meron po tayo ulit na shoutout at sinulat ko po muli para hindi ko po makalimutan. At paalala ko po yung hindi ko po mababanggit na pangalan at napapa-shoutout. Pa-comment na lang po ulit at babawi po ako sa next update. Basta mapuno ko lamang po ito. Unahan na lang po talaga mga kababayan kasi sobrang dami po. So ito, simulan na po natin. Unang-una i-shoutout po natin ang ating kababayan na si Bernadette Moralde from Santa Fe, Bantayan Island. Ito pong si Ma'am Aileen Galero from Caloocan, si Ma'am Flor Aravera from Camarines Sur, si Tita Nids at Tito Larry from Dasmariñas, Cavite, shoutout po, si Sir Reynaldo del Rosario from Nueva Ecija, si Ma'am Diana Kim from Cainta, si Ma'am Wilma Ramirez, shoutout po kay Nanay Ningning ng Risas Isabela, kay Sir Christian Jesse Reyes, shoutout po. Dito po kay, ito solid po to, si Randy Morales, kay Sir Efren Makuntong, kay Sir Romeo Manansala from Barangay Palipe, Masantol, Pampanga, kay Ma'am Corazon ng May Bunga, Pasig City, shoutout po. Kay Ma'am Jen Tuason, shoutout po dito kay Ramos and De La Cruz family, Magalang, Pampanga. At dito po kay Sir Rod Samoranos from Barangay Marilag, Project 4, Quezon City, kay Sir Joey Tababa from Iloilo City, kay Ma'am Rosalind Enriquez ng Maribeles, Bataan. Shoutout din po kay Dennis Paner. Shoutout daw kay kay Konsihal Dennis Paner from Bulalako, Oriental Mindoro. Tama ho ba yung pagka-pronounce ko? At kay Sir Johnny Manuyag, Santa Rosa, Laguna. Kay Ma'am Jenny B. Luyahan ng Biri, Northern Samar. Shoutout din po kay Elsni Santilan from Marilao, Bulacan. At i-shoutout din natin si Irene Calma, si Sir Benjamin Velasco, si Ma'am Josephina Sige from Infanta, Quezon, kay Mama Sonia Lagbo ng Imbasambales, kay Ma'am Cecilia Perandos from Surigao City, Surigao del Norte, kay
Marie Tagalang from Antipolo, kay Angelica Animos, kay Ma'am Shirley Ayo from Montalban, Rizal, kay Sonia Lagbo, Imbasambales, kay Ma'am Jane, shoutout daw po sa asawa niya sa Leyte, kay Ma'am Jenny Mesias Kasane ng Bugalon, Pangasinan. So mga kababayan, no, yung mga hindi ko nabanggit, huwag hong magtatampo. Si Kuya Francis nyo, binabasa ko lahat ng comment nyo at maraming salamat po sa inyong palagi at patuloy na pagsuporta. Palagi tayong mag-ingat, magdala ng payong jacket kapote para sa mga biglang buhos ng mga pag-ulan. Muli maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.